Kamusta na po kayo lahat dyan and welcome back to my channel. Lahat po ba nakapunta na ng sementeryo? Nadalaw nyo na ba yung inyong mga namayapang mga kamag-anak, magulang, or kung sino man ang malalapit sa inyong puso? Kahit po si President Bongbong Marcos ay dumalaw sa puntod ni Apo Lakay, kasama po si dating unang ginang Imelda Marcos. Pero siyempre kung magbabasa kayo ng comment section, hindi po pinalalagpas ng mga DDS na hindi mag-comment ng hindi maganda. Tulad ng ibang comment doon na kaya lang daw nailibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani ay dahil kay former President Rodrigo Duterte at wala daw utang na loob itong pamilya Marcos, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos. Pero totoo ba na dahil kay former President Rodrigo Duterte kaya nailibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani? Well, yes, si former President Rodrigo Duterte ang nagpalibing. Pero kaya po niya ipinalibing dahil yun po ang kanyang campaign promise para makuha ang boto ng mga Marcos loyalist. At kahit na hindi po si Digong ang magpalibing kay Apo Lakay, maililibing pa rin po ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani dahil yun po ay may utos ng Supreme Court. So, kung hindi man ipinalibing ni Digong si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, yung pong susunod na presidente ay pwedeng gawin yun. Ngayon nga, si Bongbong Marcos ang naging presidente. Pwede niyang ipalibing ang kanyang ama diyan sa libingan. Dahil yan po ay aprobado ng Supreme Court at pwede na pong ilibing si Apo Lakay sa libingan. So, doon sa mga nagpupumilit na wala daw utang na loob ang pamilya Marcos kay former President Rodrigo Duterte, pabayaan na po natin sila sa kanilang ilusyon dahil doon na nga lang po sila nakakapit. Sa nangyayari sa pamilya Duterte na pababa ng pababa ang kanilang nakukuhang suporta sa taong bayan, sa nangyayari kay former president na naglalabasan ang kanyang mga ginawang krimen nung panahon niya. Yan po ay hindi fake news dahil nanggaling po yan mismo sa bibig ni former president na talagang matagal na siyang pumapatay. Hindi po chismis yan, hindi po yan galing sa fake news media, hindi po yan galing sa mga vloggers o kung kani-kaninong marites, dahil yan po ay galing mismo sa bibig ni former President Rodrigo Duterte. Yung mga pagpatay, yung EJK, yung Davao Death Squad, lahat po yan ay inamin ni former President Duterte. So hindi po masasabi ng mga DDS na fake news yan. So, siyempre, kukunti na nga lang yung kanilang pinanghahawakan tulad nung itong kundi daw si Duterte ang nagpalibing, hindi maililibing si Apo Lakay. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Dahil mag-research kayo, tignan ninyo, talaga bang pinayagan ng Supreme Court na mailibing si Apo Lakay? The answer is yes. Itong mga nagpupumilit kasi na dahil daw kay Duterte kaya nailibing si Apo Lakay, mag-research naman kayo para madagdagan naman yung inyong kaalaman. Sa bagay, hindi natin kayo masisisi dahil sa nangyayari sa kampo Duterte, ipagpipilitan nyo yan. Tulad nung pinagpipilitan ninyo, na hanggang ngayon natatawa na nga lang ako Diyan sa bangag issue na yan, pinagpipilitan nila na kesyo meron tayong presidenteng bangag. Nasan ang katibayan ninyo? Samantalang yung pag-amin ni Duterte na siya ay mamamatay tao, yan po ay hindi na kailangan ng iba pang klaseng ebidensya dahil yun na po mismong tao ang umamin. At kung sakali man na parehong totoo yan na si Bongbong Marcos ay bangag at si Duterte ay murderer, sino ang pipiliin nyo? Yung bangag o yung mamamatay tao? Hindi ba? Kaya lang hanggang ngayon, wala namang mapatunayan na bangag si Bongbong Marcos. Ang ipinipilit ninyo, bakit hindi magpa-drug test? Bakit si Duterte ba nung panahon na siya ang presidente ay nagpa-drug test? Nung may mga humihiling na siya ay mag-undergo ng drug test? Hindi. Hindi ba sabi pa ni Harry Roque na walang pwedeng mag-utos kay Duterte na magpa-drug test? Bakit niya pinagpipilitan nyo na magpa-drug test si Bongbong Marcos? Kayo ang magpakita ng ebidensya. Samantalang ito kay Duterte, hindi pa ba ebidensya na siya ay under oath? Siya ay nanumpa na magsasabi ng pawang katotohanan dyan sa Senate hearing at ano ang narinig natin? Puro pag-amin. Admission of guilt.
So anong gugustuhin ninyo? Ang bangag o ang murderer? Di tama pala si Harry Roque. Kaya nagtataka ako ngayon Panay ang tanggol ni Harry Roque kay Duterte. Samantalang dati ay ikinampanya pa niya na huwag iboto si Duterte dahil ito ay isang self-professed murderer. Totoo, tama ka Harry Roque. Umamin si Duterte na siya ay murderer. Bakit andyan ka pa rin? Bakit hindi mo nga ipagsigawan sa buong mundo na tama ang iyong akusasyon? Hindi mo na kailangan marinig sa ibang tao. Hindi na kailangan ng witness. Hindi na kailangan ng resource persons dahil mismong si Duterte na ang umamin. May narinig ba tayong pag-amin kay Bongbong Marcos? Wala. May naipakita ba kayong ebidensya? Meron. Yung fake polvoron video. Dahil syempre sabi ko nga sa inyo, ang mga DDS kakapit yan. Wala na silang mabatong akusasyon kay PBBM. Kaya kahit na bukong-buko na peke yung polvoron video, wala silang mailabas na konkretong ebidensya na meron tayong presidenteng bangag. Siyempre ipagpipilitan nila yan. Kasi yun na nga lang ang kanilang pinanghahawakan. Dahil wala na po talaga silang ibang maisip, kundi itong bangag issue. At saka walang utang na loob ang mga Marcoses dahil hindi daw maililibing si Apo Lakay kung hindi dahil kay former president. Again, yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil kahit na sinong presidente ay pwede nang ipalibing si Apo Lakay dahil yan po ay kinatigan na ng Supreme Court. So kung nagkataon na hindi ipinalibing ni former President Duterte si Apo Lakay, yung sumunod na presidente, which is si Bongbong Marcos, ay pwede nang ipalibing ang sarili niyang ama. Doon lang po tayo sa katotohanan. But again, kapag hindi pabor sa kagustuhan at paniniwala ng mga DDS, hindi po talaga nila sasang-ayunan. Tulad po nitong bagong ratings ng tugon ng masa. Sabi po kasi dito sa Okta Research, PBBM holds majority approval and trust rating in the third quarter. Nakakuha po si President Bongbong Marcos ng 69% na trust rating at 66% na approval rating. Samantalang si VP Sara ay 59% ang kanyang trust rating at 52% ang approval rating. Ayon po sa News 5, hindi magkakalayo ang approval at trust ratings ni na President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero para sa ikatlong quarter ng taon base sa inilabas na survey ng Okta Research Group. Nasa 2% lang ang ibinaba ng mga rating ni Marcos mula noong nakaraang quarter. Bumagsak naman ang mga numero ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga kinasasangkutan issue kabilang ang confidential funds at sinasabing pambabastos kay Marcos. Bumaba ng 8% ang approval rating ni Duterte habang sumadsad ng 6% ang kanyang trust rating. Bumagsak din ang mga numero niya sa ibang naunang survey. Pero ngayon, ang binabakbakan ng mga DDS ay itong News 5 at sinasabing biased media na daw ngayon ang News 5. Ganoon naman talaga ang mga DDS Kapag hindi pumabor sa kanila, hindi sila maniniwala. Nasa sa inyo na yan. Napakalaki naman na po kasi at very obvious na ang pagsadsad ng ratings ni Sara Duterte. Kasi nga naman, from 89% na trust rating noong March 2023 ni Sara Duterte, ngayong September 2024 ay 59% na lang. Sabi pa sa The Manila Times, the trust and performance ratings of Vice President Sara Duterte slid significantly in the third quarter of 2024 while the ratings of President Ferdinand Marcos Jr., Senate President Francis Escudero, and Speaker Martin Romualdez remained stable. Yan po ay galing sa latest poll ng Okta Research. Pero ang mga DDS ayaw maniwala at sinasabing mind conditioning lang daw ito. O baka naman kayo ang nagma-mind condition. Gusto nyong i-mind condition ang taong bayan na hindi sumasadsad ang ratings ni Sara Duterte. Very obvious na po sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Bumaba na nga ang ratings niya nung hindi niya maipaliwanag ang confidential funds, lalo pang bumaba ang ratings niya nung sinabi niyang pupugutan ng ulo si President Bongbong Marcos at huhukayin ang libing ni Apo Lakay at isasaboy sa West Philippine Sea. Kung di ba naman talaga bumaba ang ratings ni Sara Duterte, ewan ko na lang.
So, kung sinasabi niyong mind conditioning, siguro kailangan yung i-mind condition talaga ang sarili niyo na popular pa rin si Sara Duterte. Kahit nakitang-kita na po ng taong bayan ng buong Pilipinas na sadsad na si Sara Duterte. At yan po ay magpapatuloy pa hanggang sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Naniniwala ba kayo na bumaba ang ratings ni Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnino.